ang aking pinagkakaloob sa apat na sulok ng santuaryong inyong kinaluluklukan hanggang sa lahat ng hangganang lupang inyong kinasaligan. Maghari ang kapayapaan. Sa bawat isa, aking mga anak na babae at lalaki, na siyang umuulinig ng mga salita na nagbuhat sa kaitaasan, na ibinubuka ng sugo sa inyong kapanahon, na siyang pinagkalooban ng kapamahalaan sa lahat ng laman, upang luwalhatin ang aking Ama sa kaitaasan, upang mapagkilala ng mga tao sa daigdig kung sino ang nagkaloob ng buhay at kanino nagkaroon kayo ng upang kung kayo'y lumakad sa daigdig na inyong kinasaligan, ay mapagkilala ninyo na kinakailangan lamang na kayo ay magkaroon ng mga bagay na nauukol sa kaitaasan na tataglayin ng bawat isa sa inyo. Kung tunay nga na inyong ang inulinig ang mga wika, kung tunay nga na inyong tinanggap ang tungkuling siyang ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, kung tunay nga na kayo ay mayroong takot sa harapan na siyang lumikha ng langit at ng lupa at nagkaloob ng lahat ng bagay na napapaloob sa sanglibutang inyong kinasali, kung tunay nga na napagkilala nyo ang kapangyarihan at karunungan na siya nakapamuhay sa inyo sa daigdig na ito, kung tunay na pagkilala ninyo na ang Berbo ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna ninyo, di sinsana ang kadiliman ay hindi lumaganap sa kapanahunan ng bawat isa sa inyo. Tunay na nakaunawa ang bawat isa. Datapot hanggang sa mga oras na ito, tunay na nag-aalinlangan ng bawat isa, sapagkat ang pag-ibig ay hindi na nanatili sa gitna ninyo, sapagkat ang kapayapaan ay hindi ninyo hinanap, sapagkat ang bawat isa ay naliligalig sa bawat isa sa mga angkin ninyo na pamumuhay na pinataglay, at hindi ninyo batid kung paano kayo susunod sa aming ipinag-uutos sa bawat isa sa inyo, sapagkat mas lumalamang ang taglay na laman, sapagkat kayo ay nahihirapang makipagpuyat sa mga oras na kailangan namin na kayo ay pagkalooban ng mga mensaheng buhat sa kaitaasan na siyang ipagkakaloob at ipagkakatiwala sa bawat isang tinawagan, upang maihayag sa kalagitnaan ang mga bagay na marapat na gawin ng tao, at ang inyong mga sangbahayan ay marapat lamang na ito ay inyong pangasiwa, upang kayo ay mapagkilala na kayo nga ay matuwid sa aming
ipatawid sa harapan ng mga tao na inyong inaaralan. Mga tao na pinaparito sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa pagkaulinig ng mga salita sa bibig ng sugo na siyang ipinagkaloob sa gitna niya. Kinakailangan lamang na maghari ang katotohanan sa gitna ninyo at kinakailangan lamang na magliwanag na gayon ang inyong mga pananalita upang ang tao ay hindi maligaw sa kanyang nilalakaran. Kinakailangan din naman na ang bawat isa sa inyo ay tunay na pagganap at matutunan ninyo ang mga bagay na inyong sinasaysay sa kalagitnaan. Ibinubuka ng inyong mga labi at ibubuka ng inyong mga labi ay pawang katotohanan na magtataglay sa bawat isa sa inyo na ito ay maglalarawan sa pagkatao ninyo upang kayo ay hindi magkaroon ng tinatawag na pagkukulang sa aming harapan, upang ang tao ay maging maayos ang kanilang ikabubuhay sa araw-araw na kailang pakipagsapalaran sa sanglibutan na pinuno ng kadiliman at mga salimot na mga kapanglawan at ang mga kagutom, maging ang kanilang mga karamdaman na hindi nila mapagunawa kung saan nagbuhat ang mga bagay na yan. Bilang kayo na pinagkatiwalaan, nasasaysayin ninyo sa buong nilalang kung ano ang nais at kalooban ng siyang nagtalaga sa bawat isa sa inyo, na kinakailangan lamang na ito ay inyong gawain at ito ay inyong tuparin, sapagkat kailan pa man, kahit manatili ang bawat isa sa inyo, kung hindi kayo gagawa at hindi kayo magbabago, hindi kayo makaliligtas sa buhay nito. Kung iniisip nga ninyo na ang lahat ng mga bagay na pag-uunawa ninyo ay ituro nga ninyo sa inyong mga kapatid ang mga bagay na inyong nalalaman, upang sila naman ay makaunawa, upang magkaroon ng hindi pagtalo-talo at pagkabahabahagi, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan, upang sa gitna ninyo ay mahayag ang kapangyarihan na sa isang kisat mata ay mamamalas ng mga tao na pumaparito, upang ang bawat isa ay hindi na mahatulan pa, upang ang bawat isa ay tunay na kayo ay mapaparangalan. At ang aking Ama lamang ang siyang magpaparangal sa bawat isang mga anak na tumatalima sa mga kautusan na ipinag-uutos sa bawat isa. Kung tunay nga na nadarama ninyo ang aking espiritu sa aking pagbaba, ay hindi na sana nagkaroon pa ng mga bagay na pag-aalinlangan. Hindi ba tumawag ang bawat isa sa inyo kung ano ang nais nyo ay siyang ipagkakaloob, sapagkat ang daan ay nasa gitna ninyo? Mag-ingat kayo, sapagkat ang pagsubok ay hindi natatapos, sapagkat hindi tumitigil sa paggawa ng hindi mabuti sa harapan ng aking Ama. Ang pagsubok ay dumaratal sa gitna ninyo, at kailan pa man ay hindi matatapos hanggat ang bawat isa sa inyo ay mayroong matigas na ulo at may matigas na kalooban. Kumilos kayo. Gawin ninyo ang mga bagay na aking ipinag-uutos sa inyo.
Hindi ko nais na kayo ay maghaka. Ang nais ko, kayo ay gumawa ng katotohanan. Sapagkat ang diriyag ang mga kaaway at hindi tumitigil upang kayo ay magkaroon ng singit sapagkat kayo ay hindi nakalapat na mabuti. Kung kaya't dumaratal sa gitna ninyo ang mga kaaway at nagkakaroon ng mga bagay na hindi marapat maganap ay nagaganap sa gitna ninyo sapagkat ang bawat isa'y nagkukulang. Bagamat namamanas ninyo ang katotohanan, kayo ay hindi kumikilos at kayo ay hindi nagbubuka ng mga labi upang kayo ay sumawata, upang kayo'y magsaway ng mayroong pag-ibig. Aking mga anak na babae at lalaki, hanggang kailan ang mga bagay ay magaganap sa kalagitnaan ninyo at hindi ninyo tundukan ang mga bagay na nakalipas, ay huwag ninyong isipin ang mga bagay na inyong magagawa sa kasalukuyan at sa darating na mga panahon. Ito ang inyong pagtuunan ng inyong mga buong pag-iisip, ng inyong buong kaluluwa. Maging ang inyong mga puso ay kumiling at umibig ng tunay sa inyong mga kapatid. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Huwag kayong magmataasan sapagkat kayo'y pantay-pantay sa aming harapan. Kayo'y hubad na kayo'y ipagkaloob sa sanglibutan at kayo'y hubad na muling babalik sa kaitasan. Kung kaya't kayo ay aking mamasdan, kung kayo'y makababalik sa inyong pinanggalingan, kung kaya't ipinagkaloob sa inyo ang pastor na kumakadili ng inyong nawat kaalaman, at kung kayo ay magkamali, ay walang pagkukulang maging kami na bumababa sa inyong kalagitnaan, ay malabis ang aming pagpapaalaala sa bawat ninyong mga paggalaw at ang inyong mga pagkakasalay aming namamasdan, at kayo'y aming mga iniibig at kayo'y aming pinapatay. Datapat kayo'y huwag magbalik sa inyong mga nakagisnan ng kayong nakaraan ninyong buhay. Kailan pa man ay hindi bulag ang aking Ama sa kaitasan. Ang lahat ng inyong ihasik ang siya ninyong aanihin. Ang lahat ng ibinuka ng inyong mga labi ay magbabalik sa inyong mga bibig kung hindi marapat ang inyong mga winiwika sa inyong mga kapatid. Alalahanin ninyo ang mga bagay na pagpapaalaala. Alalahanin ninyo ang batas at palatuntunan na siyang ipinagkaloob sa inyo nung una pa mang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito ay mabisa at ito ay nagaganap sa sangkatauhan na inyong kinasaligan. Huwag ninyong baliwalain ang mga bagay na ito sapagkat ang lumabag sa batas at palatuntunan at ang hindi tumalima sa santong ebanghelyo na siyang aking ipinagkaloob sa gitna ninyo ay tatamasahin ninyo ang sa inyo'y ganti at kailan pa man ay hindi kayo makaliligtas kung kayo ay hindi magbabago at hindi tatalima. Kung kaya't kinakailangan na itanim ninyo sa inyong puso't isipan ang aking mga sinasisay sa inyong kalagitnaan sapagkat panahon na at dumating na ang araw at ngayon nga na ang mga tao ay magkakaroon ng kahapisan at ngayon nga ang pagsumbat sa bawat isa ng mga tao na iniligtas sa kanilang pagkakasala at sila ay kailanman ay hindi na magkakaroon ng kaligtasan kung hindi kayo gagalaw, kung hindi kayo kikilos. Ano ang magaganap sa sanglibutan? Hindi nyo minamasdan aking mga anak na babae at lalaki sapagkat kayo ay hindi tunay na tumitingin sa inyong kapaligiran. Minamasdan ninyo ang inyong sangbahayan. Datapat ang inyong sambahayan ay hindi ninyo maayos sapagkat ang bawat isa sa inyo kailan pa man ay hindi nakasunod. Ilan sa inyo ang sumusunod? Datapwat ang nais ko, ang buong kawan, ang buong katawan na tinuruan ng pastor na ibinigay sa
gitna ninyo na nahasikan, nakaunawa, nakalasat ng mga kapangyarihan at biyayang buhat sa kahitasan. Tinaglay ng bawat isa sa inyo, maging mga mananamba sa aking harapan na mga kaluluwang lumuluhod at tumatawag na sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ako ay nakakaulinig at ako ay nakipag-usapan ng mukhaan sa bawat isa sa inyo. At ito ang inyong alalahanin ang mga oras na ito, sapagkat mahalaga na ako ay nakipagtipan sa bawat isa sa inyo, sapagkat kayo ay hindi ko nais na mapahamak habang kayo'y umuulinig ng aking tinig, at ang kapangyarihang buhat sa luklukan ng aking Ama ay ipinagkakaloob sa bawat isa sa inyo, maging ang kanyang basbas at gabay ay sumasa inyong palagi. Kung kinakailangan lamang ng bawat isa sa inyo ay magkaroon ng katalinuhan at ng pagbubuka ng inyong mga labi, at kinakailangan lamang na kayo ay may matuwid na mga pananalita at matuwid na paglakad sa daan na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Aking mga anak na lalaki at babae, maghanda nga kayo ng tubig upang ang lahat ng mga binahiran ay aking papainumin ng tubig na huhusto at sasapat sa mga tinawagan, at ilagay sa aking harapan at aking babasbasan, upang muling luminis ang puso't kaisipan, upang magtiwala sa inyong mga kapatid, at upang kayo ay magkaroon ng isang pag-iisip, isang paggalaw, isang akala, at isang pananampalataya. Iba't ibang kaloob, iba't ibang kapangyarihang kinaglay ng bawat isa sa inyo. Dapat isa ang pinanggalingan, isa ang nagkaloob, kung kahit hindi kayo maaaring magmataasan, sapagkat kayo ay iisa lamang sa dakong ito. Alalahanin nga ninyo ang aking winiwika, sapagkat malaon ng panahon na ako ay naghahangad na makitaan ko kayo ng dakilang pag-ibig sa bawat isa sa inyo, at mga dakilang gawa, at mga dakilang pag-akbang, at mga dakilang pananalita, at kayo ay tumindig at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat masdan ninyo kung anong mayroon sa kahitasan na hindi ninyo hinihingi, upang ipagkaloob sa bawat isa sa inyo, at upang ang tao ay mapagkilala nila na kayo nga ang tinawag, at nawa kayo nga ang ating maasahan sa mga darating na mga panahon, sa mga panahon na mapanganib na dumating sa inyo. Kayo lamang ang inaasahan, kayo lamang ang pinagkatiwalaan. Kinakailangan lamang na huwag ninyong biguin ang sa inyo'y tumawag. Kinakailangan lamang na maluwalhati at luwalhatiin ng buong nilalang, at mapagkilala nila ang tunay na Diyos na sa gitna ninyo ay pakikita ang kapangyarihan, tataglayin ng bawat isa. Alalahanin ninyo ang mga salitang binibitawan at inyong itatak, sapagkat kung hindi kayo maglalapat ng mabuti, kayo ay masisingitang muli at may magaganap muli. Kung kaya't mag-ingat ang bawat isa, supilin ng mga katawan, supilin ang mga labi sa pagbibigkas ng walang kabuluhan, pigilan ng mga kamay sa paggawa
gitna ninyo. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Huwag ninyong sayangin ang oras. Sapagkat kahabag-habag ang bawat isa sa inyo, kahit na mga mananamba. Kung hindi ninyo uliniging mainam ang mga sinasaysay ko sa kaorsang ito, at kung hindi kayo magsisipagbago, kahabag-habag kayo. Kung laging kayo'y pumaparito at kayo'y mayroong karamdaman at kayo ay magpapagamot sa mga tinawagan at paulit-ulit ang inyong mga gawang ganyan, kahabag-habag ang bawat isa sa inyo. Kayo na mga mananamba, kinakailangan lamang na kayo ay magkaroon ng bago upang ang lahat ng mga nagaganap sa inyong buhay ay maparang, maging ang mga karma ay matigil sa gitna ninyo. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag kayong magdalawang akala, sapagkat mapalad ang bawat isa sa inyo, sapagkat kayo ay napapaloob sa santuaryong ito, sapagkat kailan pa man dumataan ang panahon at hindi kayo magsipagbago, magsisiman kayo'y magiging huli na ang lahat. At kung kayo'y humatol, kailan pa man kayo'y mahatulan. At kung kayo'y sumukat sa mga manggagawa, kayo ay susukatin din. Kung kaya't mag-ingat kayo, sapagkat ang pinatunguhan ninyong dakong ito ay banal. Ang pinatunguhan ninyong dakong ito ay siyang daan at katotohanan, at ang mga kasumpong lamang dito'y iilan lamang. Kung kaya't kayo'y mapalad, sapagkat nasumpungan ninyo ang dakong ito. Kung kaya't pinaalala ko sa bawat isa sa inyo, ingatan ninyo ang inyong mga paa. Ingatan ninyo ang inyong mga labi, maging ang inyong buong katawan, kung kayo'y napaluloob sa tahanang ito. Unawain ninyo ang aking miniwika. Ang bawat tinawagan ay uminom sa tubig na siyang ipinagkaloob sa gitna ninyo, sapagkat muli ay hugasan ng mga puso, hugasan ng mga damdamin at pag-iisip. Umusad ang bawat isa sa inyo, umakyat sa hakbang, sa baitang, upang kayo'y makarating sa kaitaasan, sa taluktok ng tagumpay. Dabahin ang bawat isa sa inyong aking winiwika, upang kayo'y magtagumpay, upang ipagkaloob sa inyo ang kaligtasan na ninanais ninyo. Kung kayo'y magiging masunurin at gagampanan ninyo ang inyong mga tungkulin at kayo'y gagana, hindi ko kayo pababayaan. Alalahanin ng bawat isa sa inyo na kailanman ay hindi kayo makaliligtas kung ang kalooban ninyo ang inyong susundin. Kailanman ay hindi ninyo makikita ang kapayapaan kung ang kalooban nyo ang siyang inyong susundin. Unang sugo, bisig ng aking ama, hinahalin na kita, sapagkat dumarating ang panahon na ikaw ay aking pinag-iingat, at dumarating ang panahon na kinakailangan lamang na iyong magawa ang lahat ng mga bagay.
at ihanda mo ang iyong mga nasasakupan. Kung hindi ko yung tulong ninyo, hindi ko mo ayaw. Kaya't aking winiwika sa iyo mga bagay nito, sapagkat ang lahat ng iyong nasasakupan ay hindi ko mamalas kung sino ang pagkakatiwalaan sa tabi mo, sapagkat ang lahat ay nalibang sa kanilang mga sariling kalooban at sariling katanyagan. Kung kaya't ikaw ay pinagkakalooban muli ng mga minsay buhat sa kaitaasan na siyang ipinagkakaloob sa iyo upang anuman ang saysayin ng iyong nasasakupan ay mapagbulay mo kung tama ba o ito ay isang hakala. Kung kaya't kinakailangan na manimbangan ka, sapagkat ang panahon ay sadyang mapanganib at nanganganib ang buhay mo sa kasalukuyan sa mga tao nang ayaw ng iyong mga sinasalita. Kung kaya't ako ang nasa gitna mo upang ang mga bagay ay mapigilan at ang kapangyarihan ay aking ipapakita upang ang lahat ng yan ay magkaroon ng walang kabuluhan ng kailang mga sinasaysay. Naunawan. Kinakailangan lamang na huwag kang mag-aksaya ng mga oras at panahon sa mga pulong na wala namang may pamalas na mga taong mga tupa na siyang kinakailangan ko at kinakailangan na yung iligtas. Siyasatin mo at maghumanda ka sapagkat magkakaroon ng isang paglalakbay na isang makatotohanang digmaan, isang makabuluhang pagsasalitan at isang makabuluhang mga araw ng buhay mo ang siyang itatala ko at siyang magagana. Kung kaya't usigin mo ang iyong nasasakupan, kalusin mo ang mga maling paggawa nila, ang mga maling katwiran ay salagin mong muli upang hindi manatili ang masama sa gitna mo. At ito ay pakatandaan mo at darating ang araw na yan. Kung kaya pinaghahanda ko ang iyong nasasakupan, maging ang mga kasangkapan, kinakailangan na sila'y magayuno upang ang mensaheng buhat sa kaitaasan, ang pagbaba naming mga banal sa gitna mo ay maging makatotohanan at hindi magkakaroon ng singit, sapagkat kailangan na isang patotoo sa sanglibutang nasa kadiliman. Ang ilaw na taglay ay kinakailangan magliwanag at mapagkilala ng mga tao, at ang kasalanan nila ay mapagkilala, at ito ay iyong ihaya. Huwag kang mangamba, sapagkat hindi ka pinabayaan kailanman, sapagkat ako ng buhat ng pasimula at ako pa rin hanggang sa wakas ng iyong buhay. At ang iyong may iwanan ay mayroong sa kanila ay kakalinga. Tatapat habang ikaw ay andiriyan, hubugin mo silang muli, sapagkat mayroon pa silang mga pagkukulang at mayroon pa silang hindi naunawa. Ilan sa kanila ay mga nangalalaglag at malalaglag sa iyong harapan, sapagkat ako ang sumasala sa bawat galaw nila, sa bawat pananalita nila, sa
lihim man o sa hayag, ay yakin silang namamalas. At ito ang hindi nila napagtanto, sapagkat sila ay gumagawa pa rin ng mga bagay na labag sa aming harapan. Maging ang mga batas at palatuntunan ay nilalabag ng bawat isa. Ano na lang ang aming gagawin kung ikaw ay aming kukunin? Paano kami bababa sa kalagitnaan? Sapagkat ikaw lamang ang aming kinalugdan at kinagiliwan upang magkaroon ng daan at upang ako'y makapaghayag sa gitna ninyo. Kahaba-gaba ang sasapitin at hindi sila nahanda sa isang pakikidigma. Katulad ng una na aking sinalita, sila ay luhaan na umuwi at mga sugatan, kung kaya't kailangan na ang gabi ay gawing araw, makipag-aral ng mabuti at sapat sa mga pag-unawa at sapat ang mga bagay na tataglayin ng bawat isa ang karunungan. Naunawaan mo ba ang ibig kong wikain sa inyong kalagitnaan? Pagkaloob ko ang bagay na ito sa iyong mga talat, sapagkat ang biyaya ay laging ipinararating sa iyo. At husayin mo ang paghawak ng biyaya, material na siyang ipinagkakaloob. At huwag mong pabayaan ang iyong katawang lupa, sapagkat ito ay humina. At huwag mong pabayaan na ang mga bagay ay makokontrol sa mga salita ng iyong nasasakupan, na tila ay ikaw ay binubola lamang. Ay huwag mo itong pahintulutan, sapagkat kailanman ay hindi maghahari ang baluktot, ang kaliwanagan ang siyang maghahari sa gitna mo. Alalahanin mo na buhat ng pasimulan ay hindi ka nagkamali ng pagpili sa mga tao na pinagkatiwalaan, mga tao na dumaratal at mga tao na lumilisan, at sila ay napapalitan. At muli ay taglayin mo at tanggapin mo ang biyayang siyang aking ipinagkaloob. Humayo kang mayroong kapayapaan at aking mamasdan ang lahat ng mga gawa at galaw. Aking mga anak na lalaki at babae, yan lamang ang aking daladala na siyang aking ibinahagi at ibinaba sa inyong kalagitnaan. Sapagkat kung ang higit pa na aking sasaysayin, ito baga ay inyong maunawa, ito baga ay inyong sasampalatayan. Sapagkat kailan pa man ay nais ko na kayo ay maligtas, kayo ay magbalik sa aking Ama sa kaitasan. Taglayin ninyo ang kapangyarihan, ang mga biyayang ipinagkakaloob, at taglayin ninyo ang pag-iingat sa buhay na ito. Saan man dako kayo pumaroon, kayo ay magkaroon ng pananampalataya na hindi makukuha ni numan, at ang mga kayamanan sa kaitasan ay inyong impukin upang kayo ay makaligtas sa mga panahong mapanganib, sa mga kagutom at sa mga karamdaman na hindi mapagaling ng mga tao. Alalahanin ninyo na kayo ay iniingatan kung ang bawat isa sa inyo ay magpapakatatag sa pananampalataya, at kayo'y magbabago at kayo'y susunod sa mga batas at palatuntunan. Kailan pa man ay hindi kayo mapapahamak. Ang lahat ng mga gumagawa ng hindi nais, alalahanin ninyo na sa inyo'y mayroong ganti, kung kaya't kayo ay mag-ingat, sapagkat muli kong sasaysayin, ang lobo ay nasa gitna at naghahanap at naghihintay ng masisira, kung kaya't kayo ay mag-ingat. At kapag nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ninyo, ang bawat isa ay magkaisa kung paano ito tatapusin at kung paano ito pipigilan at susupilin. Kung dumatal
ang pagsubok na ito at kaguluhan sa gitna ninyo. Ako ay nagpaalaala kung kaya't bago dumating ang kaguluhan niya, kayo ay gumawa na at hadlangan ng bawat isa sa inyo. Magpigil ang bawat isa sa paggawa ng masama, sapagkat mayroong mata na sa inyo ay nakatingin. Aking mga anak na babae at lalaki, kayo'y aking mga iniibig, sapagkat ang aking buhay minsan na sa inyo'y aking ipinagkaloob. Kung kaya't ang buhay ninyo ay ipagkaloob ninyo sa akin, sa pangalan ng aking Ama sa kaitasan, kayo'y pinagkalooban ng mga kaunawaan ng tungkulin na siyang inyong gagampanan, maging mga tinawagan o mananamba. Kapwa kayo may mga tungkulin sa harapan ng aking Ama. Kung kaya't aking sinasaysay ang mga bagay na ito, sapagkat marami sa inyo ang mga huhulog, sapagkat kayo ay nasa gitna ng pagsubok ang bawat isa. Yan lamang ang aking daladala sa inyong kalagitnaan at aking ipinagkakaloob ang bendisyon na buhat sa kaitasan na tataglayin ng bawat isa na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Bilang ako nga ang sa inyo'y nagayag sa kalagitnaan, ako'y lilisan at muling magbabalik. Guro ng sangkatawan, Jesus ng Nazaret ang sumainyong kalagitnaan. Narinig niyo po ang ngayon lamang po ay bumaba po yung Espiritu ng ating po Panginoong Jesucristo. Sana po namnamin po ninyo ang lahat ng kanyang mga sinalita. Ito po yung katotohanan na ang Panginoong Jesucristo po ay bumababa po dito sa kaharian ng langit. Nangangaral ng gagamot at namamahagi ng kanyang mga biyaya at kapangyarihan. Sana po maalaman niyo na po itong lahat. Maraming salamat po.